May isang kwento sa Old Testament na kung magiging totoo ako ngayon sa inyo, masasabi kong nakababahalang kwento sa kasaysayan ng Biblia. Maaaring hindi ito naayon sa mga minor de edad, kaya bago nyo panoorin ang buong video ito, nais kong siguraduhin na alam nyo na ito ay hindi para sa lahat ng manunood. Maaaring makapag-trigger ito ng trauma sa may mga kaparehong nakaraang kwento. Ang storyang tinutukoy ko ay makikita sa chapter 19 ng Aklat ng Judges. Maaaring pamilyar na ang ilan sa inyo patungkol sa kwentong ito, ngunit hindi pa nabasa ang buong storya. Naniniwala akong maraming lesson ang ating makukuha mula sa nakakakilabot na kwentong ito. Una, nais kong ikwento ito sa inyo in a dramatic way as possible, at pagkatapos ating alamin ang mga leksyon na maaaring nating mapulot dito. Ating simulan sa chapter 19 verse 1. Nang panahon na wala pang hari ang Israel, may isang Levita sa malayong bulubundukin ng Ephraim. Kumuha siya ng isang babaeng taga Bethlehem, Huda, at ginawa niyang asawang lingkod. Subalit nagalit sa kanya ang babae at umuwi sa mga magulang nito sa Bethlehem. Nanatili ito roon ng 4 na buwan, at naisipan naman ng Levita na puntahan ang asawa at makiusap na makisama muli sa kanya. Nagpahanda siya ng 2 asno at lumakad na kasama ang isang katulong. Pagdating doon, pinatuloy sila ng babae at malugod na tinanggap ng ama nito. Pinilit pa siyang tumigil doon, kaya nanatili siya ng 3 araw. Nang ika-4 na araw, maaga silang gumising at naghanda sa pag-uwi. Ngunit sinabi ng ama ng babae, "Kumain muna kayo bago lumakad para hindi kayo gutumin sa daan." Nagpapigil naman sila at magkakasalo pang kumain. Pagkatapos sinabi ng ama, "Magpabukas na kayo at lubos-lubusin na natin ang pagsasayang ito." Ayaw sana niyang papigil, ngunit mapilit ang pakiusap ng kanyang biyenan, kaya pumayag na rin siya. Kinaumagahan, muli silang naghanda sa pag-uwi, ngunit sinabi na naman ng ama ng babae, "Kumain muna kayo at mamaya na lumakad," kaya't nagsalo muli sila sa pagkain. Nung sila'y lalakad na, sinabi ng ama, "Lulubog na ang araw at mamaya-maya lang ay madilim na. Mabuti pa'y dito na muli kayo matulog at bukas na ng umagang-umaga kayo umuwi." Ngunit hindi na pumayag ang Levita. Sa halip, tumuloy na sila. Tumidilim na nang sila'y dumating sa tapat ng Jebus na ngayoy Jerusalem, kaya't sinabi ng alipin, "Mabuti pa po'y tumuloy na tayo ng lungsod at doon na tayo magpalipas ng gabi." Sinabi ng Levita, "Hindi tayo maaaring tumuloy sa lugar na hindi sakop ng mga Israelita. Tutuloy tayo sa Gibeah. Halika kayo at sa Gibeah o sa Rama na tayo magpalipas ng gabi." Kaya lumampas sila ng Jebus at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Lumulubog na ang araw nang sila'y makarating sa Gibeah, isang bayang sakop ng lipi ni Benjamin. Pumasok sila at umupo sa liwasang bayan upang doon magpalipas ng gabi, sapagkat walang nag-alok sa kanila ng matutuluyan. Samantalang nakaupo sila roon, may nagdaang isang matandang lalaki galing sa pagtatrabaho sa bukid. Ang matandang ito'y dating nanirahan sa bundok ng Ephraim, ngunit sa Gibeah na ngayon nakatira. Karamihan ng nakatira doon mula sa lipi ng Benjamin. Napansin ng matanda ang Levita sa liwasang bayan. Nilapitan niya ito at tinanong, "Taga saan kayo at saan kayo pupunta?" Sumagot ang Levita, "Galing po kami sa Bethlehem, Huda, at papauwi na sa kaburulan ng Ephraim. Wala po namang nag-aalok sa amin ng matutuluyan. Mayroon po kaming pagkain, pati ang aming mga asno. Sapat po ang dala namin para sa aking sarili, sa aking asawang lingkod at aking alipin." Sinabi ng matandang lalaki, "Sa amin na kayo magpalipas ng gabi, huwag dito sa liwasang bayan." Sumama naman sila sa matanda. Pagdating ng bahay, pinakain ng matanda ang mga asno ng kanyang panauhin. Sila naman ay naghugas ng paa at kumain. Ito ngayon ang nangyari.
Nang sila'y kasalukuyang kumakain, ang bahay ay pinaligiran ng mga masasamang tao at kinalampag ang pinto. Sinabi nila sa matandang may-ari ng bahay, "Ilabas mo ang lalaking panauhin mo at makikipagtalik kami sa kanya." Sa makatuwid baga, ito ang mga taong masasama na sa panahon natin ngayon ay tinatawag ng homosexuality. Sumagot ang matanda, "Huwag mga kaibigan, napakasama ng iniisip niyong iyan. Nakikiusap ako sa inyo na igalang na ninyo ang taong ito sapagkat siya'y aking panauhin. Kung gusto ninyo, ang anak kong berhen pa o ang kanyang asawa na lang ang hilingin ninyo. Ibibigay ko sila sa inyo at gawin ninyo ang gusto niyong gawin. Huwag lang itong panauhin kong lalaki." Ayaw makinig ng mga tao, kaya't inilabas sa kanila ng Levita ang asawa nito at ito'y magdamag na hinalay ng mga lalaki. Nang mag-umaga na, ang babae na handusay na lamang sa pintuan ng bahay ng matanda at doon na sinikatan ng araw. Nang buksan ng Levita ang pinto upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay, nakita niya roon ang kanyang asawang nakadapa at ang mga kamay ay nakahawak pa sa pintuan. Sinabi niya, "Bangon na at uuwi na tayo." Ngunit hindi sumagot ang babae. Kaya isinakay niya ito sa kanyang asno at nagpatuloy sa paglalakbay. Ang ibig kong sabihin ay ang kanyang asawang babae ay namatay na. Pagdating sa kanyang bahay, kumuha siya ng kutsilyo at kanyang pinagputol-putol sa 12 piraso ang bangkay ng asawa at ipinadala sa buong Israel. Lahat ng nakakita nito ay nagsasabi, "Wala pang nangyayaring ganito buhat nang umalis sa Ehipto ang mga Israelita. Ano ang dapat nating gawin?" Bago tayo magpatuloy, nais kong simulan ang unang punto na maaaring makuha natin mula sa istoryang ito. Ang unang leksyon na ating mapupulot ay kung walang batas na umiiral, ang tao ay maaaring lumihis sa kanyang landas at umiiwas sa kanyang pananagutan. Ating balikan ang unang bahagi ng chapter 19. Ang sabi dito, "Nang panahong iyon ay wala pang hari sa Israel." Kung wala pang hari, ang ibig sabihin ay wala pang batas na umiiral. Kung ang tao ay walang kinikilalang batas o responsibilidad sa bawat hakbang na kanyang gagawin, siya ay nanganganib na makagawa ng hindi tamang bagay sapagkat iisipin niyang wala siyang pananagutan kanino man. Ito ang nangyari sa bansang Israel. Kung walang hari o namumuno, wala ring batas ang umiiral. Kung meron man, hindi ito malinaw kung kanino mananagot ang nagkasala. Ikalawang punto, huwag nating ituring ang ating kapwa-tao na parabang bagay na pwedeng ibigay kahit kanino man sapagkat tayo ay pantay-pantay sa harap ng Diyos. Ito ang sabi ng matandang lalaki. Mali ang gawa ng masama ang kanyang bisitang lalaki, ngunit kanya namang isinakripisyo ng kanyang anak at ang asawa ng kanyang bisitang Levita para gawan ng masama ng mahahalay na tao. Ang nasa kanyang isip ay ang buhay ng lalaking ito na iniisip niyang mas higit pa kumpara sa buhay ng kanyang anak at ng babaeng kasama ng Levita. Ako'y nakikiusap na ang bawat tao na ating nakakasalamuhan nawa ay itrato natin ng parehas, lalo na ang mga kababaihan, sapagkat sila din ay wangis ng Diyos. Ito naman ang pangatlong punto na nais kong idiin sa bawat isa. The more na tayo ay lalayo sa Diyos, the more na magiging masama at makakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin mai-imagine. Kung inyong titingnan ang kabuuang aklat ng Judges, ang makikita natin ay ang buong bansa ng Israel na unti-unting lumalayo sa Diyos. Ang chapter 19 hanggang 21, ang makikita natin ang resulta ng kamaliang ito na ginawa nila na hindi dapat nating tularan. Kaibigan, ikaw at ako'y hindi iba sa mga taong ito.
kung hindi tayo palaging nakakonekta sa Panginoon. Kung tayo ay hindi makikinig sa Diyos at alisin ang kanyang mga utos, magiging kagaya tayo ng mga taong ito na ating pinapanood ngayon. Ang istoryang ito ay magiging istorya din natin sa hinaharap kung ating patitigasin ang ating mga puso at suwayin ang utos ng Diyos. Ang istoryang ito ay hindi pa nagtatapos sa chapter 19. I wish na dito lang sana ito magtapos, ngunit may mas higit pang masama na nangyari dahil nagkaroon ng civil war sa 11 tribes ng Israel. Nais kong basahin ninyo ang kabuuang detalye ng storyang ito sa chapter 20 ng Judges. Subalit hayaan niyo akong isummarize ang buong storya. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng mga Israelita at lahi ni Benjamin na humantong sa pagkamatay ng 40,000 sundalo ng Israel at 25,000 sundalo sa lahi naman ni Benjamin, hanggang sa 600 na sundalo na lamang ang natira sa kanyang lahi. At sa chapter 21, matapos ang digmaan, ay naaabhag na awa ang mga Israelita sa mga taga-Benjamin dahil malapit nang maubos ang mga lahi nito, sapagkat wala na ding mga babaeng natitira sa kanila para maging asawa. Ito ngayon ang malaking problema na kinakaharap ng mga Israel, kaya sila ay lubos na nalungkot. Ito ang dahilan kung bakit sasabihin ko ang ika-4 na punto ng ating leksyon. Sa bawat masamang gawa na ating gagawin, kaakibat nito ay ang mga consequences. Kahit pa ang mga ginawa ng Benjaminites ay masama, hindi solusyon ang pakikipagdigma o paghihiganti sa masama. Ito ngayon ang nangyari sa bansang Israel. Hindi maitatama kailanman ng isang pagkakamali ang dati ng mali. Ang mga Benjaminite din ay kinakailangang bayaran ang kanilang mga kasamaang ginawa sa Israel. Makinig ka, kaibigan. Maaaring mapili mo ang iyong kasalanang gagawin, ngunit hindi kailanman ang kaakibat nitong resulta. Ito ay magkakaroon ng hindi magandang resulta sa iyo at sa mga tao sa iyong paligid. Bawat desisyon na ating gagawin ay may consequences na nakalaan. Meron pang isang problema ang sumunod matapos ang digmaan na nangyari. Ang mga Israelite, nang magkatipon sila bago ang digmaan, ay nangakong ang sinumang Israelite na hindi sasama sa pakikipagdigma ay kanilang papatayin. Ang mga taga-Jabesh Gilead ay hindi nga sumama sa kanila sa pakikipagdigma at sila ngayon kailangang mamatay. At ginawa nga ng mga Israelites ang pagpatay sa mga taga-Jabesh Gilead at itinira ang mga babaeng hindi pa nakaasawa at ibinigay ito sa mga Benjaminite. Ang panglimang punto na nais kong sabihin, iwasan natin magbitaw ng mga salitang pagsisisihan natin o mangako man ng mga bagay na hindi natin matutupad. Maaaring tayo ay nangako, nakabitaw ng mga pangako dahil tayo naging emosyonal. Ito ay higit na nakakasama sa atin at sa mga tao sa ating paligid na naging resulta ng pagkamatay ng iba pang lahi ng mga Israelites. Ang isang pagkakamali ay di nabubunga ng tama. Balikan mo ulit, kaibigan, ang kwento at tingnan mo kung paano ang isang pagkakamali ay nagbubunga ng higit pang kasalanan. Hindi lahat ng Benjaminite ang gumawa ng kasalanan, ngunit sila ay namatay. Hindi lahat ng mga Israelite ang may kasalanan, ngunit marami sa kanila ang namatay. Hindi ang mga taga-Jabesh Gilead ang may kasalanan, ngunit sila ay pinatay. Tingnan mo, kaibigan, ang resulta ng kasamaan. Ito ang panghuling punto na nais ng Diyos na malaman mo, kaibigan. Ang Diyos ay puno ng pagpapatawad at biyaya. Sa kabila ng mga kahindik-hindik na pangyayari sa buhay ng mga Israelites, sila ay tinulungan pa rin ng Diyos na bumangon ulit.